at ang nagsisikap na makaunawa at hinahanap ang banal na espiritong kanilang tatanggapin, nabubuksan ang kanilang diwa. Sa di nila namamalayan, pagtanggap nila ay gayon na lamang, sapagkat sila'y nakaunawa, nakadamapawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba nga, Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magtatanong po kayo, bakit ganyang mangusap si Apo Kunching? Ang itutugon ko po sa inyo ay hindi ko alam. Kung may magtatanong sa inyo, ano ba namang pangungusap yan? Hindi ko maintindihan. Ang itutugon din sa inyo, wala ka pang kamuwangan. Ngunit tandaan ninyo, kung kayo'y naghahanap at patuloy maghahanap ng mabuting katwiran at kalooban ng Ama, daratal sa inyong pangunawa ng mga salita niya. Pagarian kayo, mga minamahal ko, sapagkat maging si Apo Kunching at lahat ng naritong may natututunan at nakakaunawa na, ay di rin nila batid kung paano sila nakaunawa. Sapagkat siya unang patotoo, hindi tao magbibigay ng pangunawa mo, kundi ang Diyos na magbubukas ng diwa mo para makaunawa ka sa pamamagitan ng kanyang espiritu, patuloy tumanggap ka. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yamang tapat at totoo ang Diyos. Mula sa awit, napakahaba ng kasaysayan ng Israel. Kapag ito'y binasa lahat, maaring ang inaantok ay makatulog, maaring ang naiinip ay mabagot, maaring ang walang damdamin ay magalit. Subalit, ang nakakaunawa ay masisiyahan ang kalooban. Mula sa awit, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno, na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob na palagak. Mayroon siyang kautusang sa Israel iniyatas. Ang utos sa aking nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yung utos. Ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming, sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Efraimita, mga pana ang sandata. Sa panahon ng laban ay nagsilakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Mandi nilimot na nila ang lahat ng kabutihan, yung mga gawa ng Diyos na kanilang hinangasan.
hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto, sa lupain nitong Soan. Hinawi niya yung dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig na magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglakad, yung gabay nila'y ulap. At kung gabi yaong tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang. Sa batuhay umaagos, nabuhat sa kalaliman. Mula roon sa batuhan ng bukalay umaagos, yaong agos kung pagmasdan, katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nilang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Nang hampasin niyang yung bato o tubig ay bumukal. Dumalo yang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan. Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init. Sa hinirang niyang bansay, nag-apoy kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay hindi na maniwala. Gayon pa man itong Diyos, nag-utos na sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yung ihip na amihan ay siya rin ang mag-utos. Sa taglay na lakas niya ay dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karni masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday doon nila tinatanggap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad. Ngunit habang kinakain ng biyayang idinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kagalitan at ito'y ibinuhos sa kanilang kabataan. Lahat sila'y nalipol sa galit na kanyang taglay. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't yung pasya ng Diyos, ang ayaw ay wakasan na. Biglang-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihay sa kanya'y magbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila ay ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kung magkamisan gayon na nga ang tao sa kalupaan, palalo't matigas ang loob na tuwiran. Ano man ang dinaranas sa halip na magbalik loob at magsising lubos, katigasan pa ng loob, pagtitibay ay wala, paghampas ng galit, kanilang natatanggap, sapagkat di makita't mabanag ng Ama kung paano sila magbalik loob. Subalit sadyang kay buti ng Ama, batid niya talastas, loob ng kanyang mga anak, ang sa kanya'y naniniklohod at nagsusumamong matwid, kanyang kinahahabagan at kinaawaan, binibigay ang marapat ng kanilang kalayaan. O taong aking mga iniibig, matanggap nawa ninyong lahat ang paglayat kalayaan ng dahil sa pagsusumamo at tapat nyong pagtanggap. Sa Diyos Ama na di nyo nakikita,
sa Diyos Anak na sugos sa inyo, at sa Diyos Espiritu na taglay sa buong mundo, na kung kikilalanin, madaraman yung lubos, amay buhay sa buhay nyo. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Nakaunawa po bang mga isip nyo? May naunawaan baga kayo? Kung wala pa kayong naunawaan at di kayo nakaunawa, humingi kayo ng pangunawa sa Diyos na dakila. At kayo naman pong nakakaunawa, naway mapagtibay nyo ang kanyang mga salita at maunawaan ninyo ang patuloy na mayroon siyang magagawa. Patuloy kayong manalig at magtiwala na kailan may di kayo pababayaan sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tandaan ninyo, kapag bubuhayin kayo, marami pang paraan. Ngunit, kapag hindi na ituturo yung pamamaraan. Sa iba't ibang pamamaraan at kaparaanan, kakamtan nyo yan. Naunawaan nyo po ba ang pamamaraan ng Diyos? Maaring kapwa mo gamitin sa inyo. Maaring ang hospital, ang mga gamot. Subalit kapag wala na, hindi na magagamit sila. Kaya nga yung ibang mayayaman nakatira na sa hospital hanggang sa mamatay. Tama baga? Paano kung wala kang yaman, saan ka titira? Edi sa iyong bahay. Habang hinihintay mo ang iyong kalayaan, kung ikay pagagalingin at bubuhayin, isang araw di mo alam. Aba, pagmulat ng mata mo, malakas ka na pala. Ngunit, kung hindi ka na mabubuhay at hindi ka na bubuhayin, hindi mo na masusumpungan ng umaga. Buhay ba ang Diyos? Ganyan lamang ang buhay. Isang mayaman, isang mahirap, pantay lamang may takda iyan. Isang matalino at isang mangmang, pantay lamang may wakas ang buhay. Kaya pinagpantay-pantay ang tao, sinong magiging katulong at alipin? Kaya kung lahat kayo nagmimithing yumaman, hindi yan ibibigay. Ngunit magmithi kayong magbagong buhay, babahaginan kayong lahat. Sapagkat yaw ng layon at nasa ng Ama ang pagbabagong buhay ng mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Binalik lang sa gunita. Kasalukuyan bilang Apo Kunching nasa misyon sa Dalayat. Tumawag ang anak ng mahal na kapatid na Kaps. Sapagkat nagtungo rito, hindi inabutan. Ito po ang binabalik ng Espiritu. Ngayon, tumawag ang kabiyak ng puso bilang Apo Kunching. Pwede daw bang magpunta dyan yung anak ni Tata Erning? Sige. At nang tumungo doon, kasalukuyan ang gawain. Lumabas at kinausap ang anak. Pagbibigay, pagmamahal, pagtugon sa kailangan. Kailangan mong tuparin, parti-partihin ang misyon. Buhay ba ang Diyos? Ang sabi na may parang babagsak ang luha at nanginginig ang tinig, gumagaralgal. Apo, pwede po ba niyong puntahan si tatay? Parang kayo na lang po hinihintay eh. At nang abutin, tunguhan, kinausap. Kapag bubuhayin ka pa, maraming paraan, tandaan mo yan. Kaya laban, lakas ng loob ay kamtin mo. Kung ano gagawin sa iyo at kung ano ang paraan ng Ama, ituro nawa sa mga nag-aral, sa manggagamot mo kung anong dapat. Sapagkat ako bilang Apo Kunching, ang lahat ng itinuro sa akin ay naituro ko na, naibahagi ko na. Noong unay napalakas ka, ginawa ang lahat,
At ikaw mismo'y nagpatuto, salamat po, ganito, ganito. Ngunit tinukoy at tinura ng banal na Espiritu na sino man ang napagaling sa dakong ito, daratalang takda, kapag ka hindi na dito ang karapatan at pamamaraan, ay hahanap ng iba, kung bubuhay, mabubuhay pa rin. Ang mahalaga, ang natutunan nyo sa dakong ito ay taglay nyo, ang pagtitiwala, pananalig, at buhay na pananampalataya, upang maging sandigan ninyo at maging kalasag ang lakas na mula sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya yung sinasabi ng anak na, baka naghihintay na lang, ito po, ngayon kalakas pa. Ibig sabihin, ang tao hindi nararapat magsalita ng sapagkat kung magkamisan, maraming bibig, maraming taong nagsasalita. Bakit naman eka ganon? Ba't hindi eka mapagaling yun doon? At ba't eka yan ay napagaling? Ba't eka? O bakit sa ospital di nyo masabi yan? Bakit sa mga doktor di nyo masabi yan? Milyon-milyon kung magkamisan ang ginagastos ng tao. Yan ang tao sa mundong ito. Ang mga naglilingkod na walang pakinabang sa mga pinaglilingkuran sapagkat pagmamahal, pagsunod sa pag-aatas ang ginagampanan, hindi nagrereklamo at hindi nagsasalita ng masakit sa kapwa-tao. Ngunit ang mga kapwa-tao na hindi alam kung paano ang mga sinasabi, kung ano-anong mga sasabihin sa iyo. Kaya kung hindi ka magiging matatag at matibay, titibagin ka nila, tutugot ka. Ngunit anong wika? Anak, huwag kang patatangay sa tao. Sapagkat kung mayroong di nakikinabang, maraming nakikinabang. Kung mayroong di nagtitibay, may magtitibay din. At kung mayroong di maniniwala, may naniniwala rin. Sapagkat ang gawa ko'y buhay at di mamamatay. Ngayon po, ano nga ba itong gawain ito? May mga magsasabing, ano ba eka ginagawa niyo sa dakong iyon? Punta kayo eka ng punta kay Apo Kunching. Ano ba eka ang ginagawa niyo doon? Ang tao'y ganyan nga. Tanong ng tanong, urirat ng urirat, hindi naman magmasid, hindi magtungo at ayaw magtingin, tingin. Ano kaya ang gawin ng tao? Kung alam na mabuti manahimik, kung alam na makabubuti sumunod, at kung batid niya, mali siya, umamin at magsisi. Kung batid naman niyang tama siya, ipagpatuloy niya, walang sagabal sa kanya, walang pumipigil sa kanya. Kundi, kung kapwa mo, ba't mo pakikinggan, alam mong tama ka? Kung kapwa mo, alam mong tama ka, ba't ka susunod sa kanya? Kaya, kung tama ka, ipagpatuloy mo, at kung mali ka ba, tumutol ka, umayaw ka. Sapagkat, iba't iba ang pamamaraan ng Ama para maglingkod at paglingkuran siya. Subalit, walang karapatan ng sino man na hatol at husgahan ng kapwa-tao niya. Sapagkat may Diyos ng katotohanan na siyang nakaalam ng ginagawa ng kapwa-tao at ng mga anak niya dito sa mundong ito. Kaya nga, sadyang ganyan ang tao. Mayroon taong pasarap sa buhay, masaya siya. Ngunit, may hangganan rin ang sarap at saya. Subalit, ang hindi binibigyang karapatang hangganan ng Ama at hindi niya binibigay ang hangganan, ang kumilala at kilalanin siya. Kaya ang mga kumikilala sa Kanya at nakakakilala, patuloy na sumasaya at lumiligaya sila kahit ano pang sinasabi ng kapwa-tao nila. Kaya kung nararamdaman nyo'y masaya kayo, maligaya kayo, walang bayad dyan. Hindi pwedeng ipagbili yan. At wala kayong pagkukunan yan, sapagkat sa Ama lamang nagmumula ang saya at ligaya na dito sa puso na darama, hindi sa nguso, hindi sa labi, hindi sa bibig. Kaya kung nasumpungan nyo siya, magpasalamat kayo. Kung naramdaman nyo siya, purihin nyo siya. Kung hindi pa, magmithi naman kayo upang di na kayo nagtataka at di kayo nagkakasala bakit ang kapwa nyo'y ganyan sila. Sapagkat hindi kayang ipaliwanag ng sensya ang anumang pang-espiritu, espiritual na gawa. Sapagkat hindi taong pinagmulan
kundi Diyos ng katotohanan. Kaya nga, dalawa ang pag-aaralan ng tao, ang pansanlibutan at pang-espiritual. Yaong may gusto na matuto sa kaukulan ng Ama, pag-aaralan niya ang pang-espiritual. Isa sa buhay niya ang pang-espiritual. Yaong may nasang maligtas ang kaluluwa at kamti ng buhay na walang hanggan. Kung naniniwala siyang may kamatayan at may buhay na walang hanggan, subalit ang hindi naniniwala ay hindi rin makikialam. Walang pakialam. Ano man ang sapitin niya, basta ang mahalaga, habang nabubuhay siya, masaya siya. Gawin niya ang gusto niya, sapagkat nasa banal ding aklat iyan. Ang mga walang alam at di nalalaman ng katotohanan, sinabi nila, magpapasarap na lang ako sa buhay hanggat ako'y nabubuhay. Sapagkat pantay-pantay lang, pare-pares lang mamamatay. Tama't tumpak ang sinabi ng hunghang. Subalit, pakatandaan, iba ang sasapitin ng matuwid na nilalang at nagpakatuwid at ang masama na nagbagong buhay. Subalit, ang masamang hindi nagbabago, iba ang kakamtan. Maghari nawa sa inyo ang unawang walang katapusan. Habang kayo nabubuhay, bumalong sa diwa niyong taglay, upang mawawaan nyo kung ano ibig sabihin ng kaligtasan at anong ibig tukuyin ng Ama sa pagliligtas ng anak na ibinaba niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sadyang walang makagaganap at makatutupad sa totoong damdamin ng Ama kung wala sa iyong espiritu niya. Lalo't higit, ang lihim mong ginagawa, na sa lihim mong pinagagawang maganda at mabuti sa kapwa mo, doon sa bagay na ginagawa mo na yon, meron namang hindi alam na ginagawa mo yon, ang kapwa niya, ang kapwa mo, ang lahi pa nila mismo, ang kumukutsa sa'yo. Subalit wala silang alam sa mabuting ginagawa mo sa lahi nila. Ngunit hindi mahalaga yung alamin pa nila at malaman pa nila kung anong mabuting gawa ng mabubuti ang ginagawa, sapagkat ang Ama'y nakatunghay at nakababatid ng ginagawa ng tao sa lupa. Kaya kayong totoong mabubuting gawa at tunay na mabuti ang inyong ginagawa at hadika, hindi na kayo dapat magdamdam. Tanggapin man kayo't hindi ng mga ayaw tumanggap. Ang mahalaga, may saksi sa lahat ng inyong gawa at ginagawa. At may takda ang lahat. Kapag kumilos ang Ama, maaring yung nangungutya sa'yo ay mapahiya siya. Maaring ang humahamak sa'yo nang malaman ang lihim mong gawang mabuti, mapahiya rin sa sarili. Gayon lamang ang buhay sa mundong ito. Kaya't ang nais nagpakabuti at nagpapakabuti, huwag niyang pagsawa at panghinayangan ang kanyang gawang mabuti, sapagkat hindi ito sayang kailanpaman habang may buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya ang mga sumusunod, tumutupad sa nais nilang tuparin na hindi kalooban nila at kalooban ng Ama, sila mismo nagpapatotoong maligaya ako. Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo, walang makatatarok ng loob nyo, walang makasisilip ng laman ng isip nyo, ngunit ang Ama, batid lahat ito. Kaya sa Kanya kayo magpakabuti at mithiin niyong Siya ang malugod matuwa sa inyo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, huwag niyong tularan ang mga nagmamasid na mga hunghang sa Kristo. Na di naman nila batid, talastas ang loob nila kung anong iniisip ng bawat isa. Kaya mga mahal, ipatarok nyo at ipalirip sa Ama ang mga damdamin yung totoo at tapat sa Kanya at kayo mismo ay gagantihan niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapos na po ba kayo sa mga iniisip nyo?
Nawa lahat ng pag-iisip nyo ay maging mabutit makabuti sa inyo upang patuloy nyong magawa ang marapat at dapat. Tandaan po ninyo, kayo rin mismo ang makadarama sa damdamin nyo kapag mabuti ginagawa nyo. Maligaya, masaya kayo. Ngunit kayo rin mismo ang mahirapan na bibigatan ng loob nyo kapag may ginagawa kayong lisya sa kalooban ng Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Buhay ba ang Diyos? Sa mga Hebreo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Baka nagkamali. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At ang ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig na mabuting balita ay hindi nakapasok at makapamamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo ay may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos, kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon. Sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Buhay ba ang Ama? Nasaan ba ang tinig ng Diyos? Hindi ba nasa salita niya? Kaya ang nagsasabuhay at nakikinig ng kanyang mga aral, kinikilala nila ang Diyos na nagsasalita ng matuwid at mabuti. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Mahirap magpakabanal, di ba? Walang banal, di ba? Mahirap nga ba? Kung babaybayin nyo ang mga istorya ng mga nagpakabanal, masasabi niyong mga baliw talaga sila. Sapagkat, bakit nila ginawa yun? Ngunit alam nyo baga, hindi naman nila kayang gawin yun kung wala ang paghahari ng Espiritong Banal sa kanila. Kaya lahat ng nakagagawa ng mahirap para sa tao, nagawa iyon dahil sa Diyos, Espiritu. Kaya kayo man, kung nanaisin ninyo, kung sarili lamang ninyo ang gugusto, ay di nyo nga kayang magbago. Subalit, kung tatanggapin nyo ang di nyo nakikita, kaya niyang baguhin ang lahat ng tao. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Ano nga ba ang mapapala mo kahit magpakasaya ka ngayon? Kung bukas hindi mo alam, magkasakit ka na. Ano nga bang mapapala mo lahat ng yaman ay nasa iyo man? Kung bukas makalaway, hirap ka ng lumakad, di mababayaran ng yaman mo ang paglakad mong maganda. Yan ang patuto, walang makapapantay sa kapangyarihan ng Ama at di mababayaran ang sigla ng katawan nila, sapagkat ang Ama ang nagbibigay sigla ng lahat ng katawan ng tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Bakit ka naglilingkod dyan nagkasakit? Hindi naman sinuri. Kahit siya nagkasakit, may tapang pa rin ng loob. May lakas pa rin ang paniniwala. Siya kaya meron. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Parte-parte, alam kong diringgin kayo ng Ama. Parte-parte, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong, ay, mamigay kayo, kayong magkakaroon. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong, kanino ba yan? Magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Lagi niyong tatandaan, wala namang tama na sa mga tao eh. Anong ibig sabihin? Kahit bigyan ka pa ng bigyan ka pa ng bigyan, walang nagsabing tama na. Tama na, Panginoon, labis na eh. Habang binibigyan ka, gusto mo pa, di ba ka? Kaya nga ang katwiran ng iba eh, aba, tatanggihan mo ba, grasya? Kaya yung iba nalulumod na.
sa kanilang nakakamtan. Kung magkamisay, hindi na makalangoy, hindi na makaahon, hindi na makaarat, sapagkat bumulusok na sila sa kanilang katanyagan, sa kanilang yaman. Kaya nalilimutan na ang totoong mabuting katwiran. Sino ba ang nagsabing sapat na? Wala. Sapagkat ang tao, kahit anong ibigay, walang sapat sa kanya, kulang at kulang pa rin, bukas at bukas hahanap pa rin yan. Sapagkat sasabihin nila, aba, pinagpapala ako, binibigay na, tatanggihan ko ba yan? Subalit, walang taong magiging matimbang ang salita ng Ama sa kanya kung di niya maunawaan at di niya masusumpungan. Ang Diyos ng katotohanan at Amang walang hanggan. Walang taong magsasabing, siksik na abangan ko, hindi ko na gusto ito. Ipamimigay ko naman ng marami at magtitira na lang ako ng ilan. Masaya na ako. Sapagkat ang tao, ang katwiran, pinagpaguran ko yan, ba't ko iba'y mamibigay? Hindi, bibigay ko yung gusto ko lang. Ngunit ang Ama, lahat ng sa Kanya, gusto niya ipamigay sa mga anak niya. Kaya ibig lamang sabihin at tukuyin, iba siya, ibang tao, iba katwiran ng tao at katwiran niya. Kaya kung lahat ng tao ay makakakuha sa katwiran niya, walang sakim, walang palalo, walang kaparusahan. Sapagkat ang lahat ay matututong magpakumbaba, umunawa at magbigay, magmahal sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Mahirap ngang tanggapin, paniwalaan, at batahin ang hiwaga at himala na iyong aasahan. Lalo't higit kung kulang ka sa paniniwala, wala kang pagtitiwala na ito'y magagawa ng Diyos Amang dakila. Subalit walang mahirap at walang malayo kapag malapit ka at tinanggap mo ang Ama. Sapagkat ang lahat ay magaang magawa niya sa lahat ng dako at sa lahat ng mga anak niya. Ang kahiwagaan at himalang makakamtan ng mga anak niya sa lupang ibabaw. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya't habang may buhay, ang matwid na naghahanap sa kanya, lumalabat nilalabanan ang hamon ng buhay. At nakakamtan ng mga anak niyang pinagtibay ang loob nila at naging matapat ang puso nila sa Kanya. Pagpalain kayo, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, laging may bukas pa. Kung minsan, sabi ng tao, kailangan ko ekang dalawin yung may sakit. Kung minsan naman yung mga dumadalaw, mainit ang bibig. Mainit ang mata. Sa halip na gumaling ang dinalaw, pinapatay pa. Bakit? Hindi lahat ng tao ay mabuti ang loob. Yan ang patutuo ng Ama. Sapagkat hindi lahat ng tao, mabuting espiritu ang nasa kanila. Kaya, kumisan, mabuti pang manahimik at nag-iisa kang manalangin. Kaysa maraming dumadala, wala namang naitutulong at ibibigay sa iyong lakas, kundi ginugupo ka pa ng mga salita nilang pananakot sa iyo. Sasabihin, kawawa ka naman. Ba't ka nagkasakit? Siya kaya alam niya hindi magkakasakit. Kawawa ka naman. Ba't ka nagkaganyan? Alam kaya niya kung ano mangyayari sa kanya bukas.
Yan ang di nababatid ng tao. Kawawa ka naman. Kahirap ng buhay, ba't nagkasakit ka pa? Para naman ang hirap at tiyaman ay pantay lang. Kapag mayaman, di ka magkakasakit. Yan ang tao. At yan ang dapat mawala sa tao. Sapagkat kung ang tao ay tao na lamang bilang tao, kailan mananaig ang Espiritu Santo? Kaya ang tao ay tao, ngunit iba ang Diyos, Espiritu. Mga mahal, hindi lahat ng nagsasabing mahal kita'y totoo yun. Sapagkat kung magkamisan, inuuto ka lamang. Ngunit ang Ama kahit kailan sambitin niya, totoo yan. Kaya kapag di naman niyo siya, mamahalin niyo siya. At magmamahal kayo. Kaya nga ang pasubali, kung lahat lang ay tatanggap, magkakaroon ng ulirat, magigising ang diwa, mabubuksan ang pangunawa, at Ama magdaratal ng marapat sa kanila upang sila'y mag-alab ang pag-ibig sa puso. O taong aking mga minamahal, tuwiran kong tinuturan ng marapat, subalit ang may pandinig, ang siya lamang makaririnig. Hindi ibig sabihin ng aking tinutukoy ang may tenga lamang, sapagkat kung may pandinig man kayo sa katotohanan ay di kayo makarinig, anong magiging kasilbi-silbi ng aral at mabuti? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Alalaong baga, napipihit ang hangin kahit saan dalhin, gayon din ang isipan kung amang matwid ang hahanapin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kahabag-habag ang tao. Sadyang kahabag-habag, lalo't higit kung ang isip ay masama, kung ang gawa ay di tama. Ngunit hindi lahat ng mahirap ay kaawa-awa, sapagkat hindi lahat ng mahirap kumikilala sa Diyos amang dakila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung magkamisan, mahirap na nga, masama pa ugali. Paano kang kahahabag? Maniyahanam,